Uy, ang ganda ni Mayon. Para wala kayong kasamang pilay ah. Sakit sa kamay. La, Brad, nadapit na ako, Brad. La, Brad, nandiyan ako sa likod mo, Brad. Ay, Brad. Ay, sige sila. Masakit. Okay lang. Masakit pa. Dahan-dahan lang, Brad. Thank you. Kasi, first time ko lang din ulit gumamit ng sports bike after ng aking accident. First selfie after ng almost 5 months na walang ride dahil sa aking matinding aksidente. Hindi pa ganun kalakas kamay ko pero eto na yung ating first ride. After almost 5 months, back to riding na ulit tayo. Sobrang big deal sa akin nito kasi akala ko talaga nung aksidente ko, di na ulit ako makapagmotor dahil nabali ang aking kamay. Ngayon, eto na, nagagamit ko na ulit siya. Kaso limited lang siya guys. Healed naman na, pero hindi pa siya yung totally healed na tipong back to normal. Pero ang importante, at least nagagamit ko na. Pero sa totoo lang, hindi ito yung first time na nagmotor ako. Ito lang yung first time na magra-ride ako. Kasi yung unang try ko magmotor is dahil kay Sherwin. Pinairam niya sa akin yung Raider niya. Sinubukan ko i-ride yun. And surprisingly, at doon ko lang din nalaman na kaya ko na pala magmotor. Kasi sa totoo lang, natatakot ako mag-try. Kaya nung nalaman ko na kaya ko na pala magmotor, naghintay muna ako ng ilang araw, ng ilang linggo bago sumabak talaga sa isang mahabang biyahe. And then itong mga nakaraang araw, puro yung motor ni Casey yung ginagamit ko, yung kanyang Kimco Like 150i. Sabay kami pumupunta sa hospital. Full tank po pula. Kaya ba 200 boss? Sarado 200. Thank you. First gas up. After ng ilang buwan na hindi nakapagmotor. Sama ko nga pala ngayon sila Sherwin. At yun nga, magmamayon skyline kami. Woo! Dagdag gastos na naman tayo. Balik na naman tayo sa gastos. Gastos sa pagpagas, sa pagpa-maintenance, sa pagbili ng piyesa ng ating motorcycle. Pero na-miss ko talaga na, grabe. Sobrang na-miss ko itong pagkakataon na to, itong feeling na to, na nakakapagmotor ulit ako. Saka na-realize ko lang din, pag passion mo talaga motorcycle, parang walang pinagbago eh. Ganun pa rin yung feeling ko eh. Yung feeling na parang hindi galing aksidente, parang ganun. Ayan, dito kami magkikita-kita sa Shell. Tayin lang natin sila Sherwin kung nandito na. So yan, nandito na sila Sherwin. Gamit niya yung kanyang unregistered na Yamaha Sniper. Deregistrado na yan, joke ko lang. Tapos din si Franklin ang kanyang bagong CBR 150R. So yun, magra-ride lang kami papuntang Mayon Skyline. Siguro tatambay-tambay lang doon, lalo na ako. Sunod lang ako para mabidyoan ko rin kayo. Buti na lang talaga, nakakapagmotor na ulit tayo. Pasensya na guys kung paulit-ulit ako na nakakapagmotor na ako. Sobrang saya lang din kasi talaga yung ganitong feeling. Walang kapalit yung ganitong feeling, grabe. And sa totoo lang, ilang tao pa lang ang nakakaalam na nakakapagmotor ako. Kahit magulang ko hindi alam na nakakapagmotor ako. Kahit mga kaibigan ko hindi rin alam na nakakapagmotor na ako. Kumbaga parang surprise na lang. Grabe, dami ng lubak dito. Uy! Kung ako spearhead nito, baka dinadaanan ko na itong mga lubak na to. Ang hirap pati malubak ang scooter. Medyo sumasakit na kamay ko Kasi yun nga, sa totoo lang, limited pa yung aking nagagalaw sa aking kamay. Kopya, dahan-dahan dito kasi hindi ko kabisado to. Mamaya may mga lubak. Tulad nga nun, dito ako sa gilid, wala kayo dyan. Ay, kawawa ako. Oh shit! Yun na nga. Grabe, lalim nun, no? Buti na lang. Wala na, naiwan na nila ako kasi naipit ako dito sa mga lubak na to. Oh well, hintay naman ako ng mga yan Aray ko. Yan, speaking of limited na kamay, etong kanang kamay ko, hindi ko pa siya totally maganito. Ayan, parang limited lang siya, parang ganyan lang siya.
Tapos yung daliri ko kapag nag-apply ako ng brake, dati talaga sobrang sakit kasi hindi ko pa siya ma-fully close. Ngayon kahit pa paano, so far thankfully nako-close ko naman na. Pero yun nga, dati kapag nag-apply ako ng front brakes, parang tumitigas yung daliri ko, tas masakit siya, parang may pilay, parang gano'n na feeling, ganyan. Buti nga ngayon nag-improve na. Actually hindi pa nga tapos din yung therapy. Meron pa akong 5 session bago matapos yung therapy ko na yun. Pero yung 5 session na yun is, ang focus na lang is para mag-straight yung aking kamay. Kasi kaya naman na straight. Konting hilot na lang kumbaga. Tapos may mga times din na kapag nalulubak, parang sumasakit din konti yung aking forearm or yung pilay ko, ganyan. Pero importante, yun nga, time to time nag-improve siya. Sobrang inspiring lang din na nagagamit na ulit natin ang ating motorcycle. Sakit sa kamay. Ang sakit sa kamay pag nalulubak naman, hindi. Pero wala grabe, bibilis na mga kasama ko. Parang wala sila kasamang pilay Pero okay yan. Para mas bumalik pa lalo yung aking nararamdaman habang ako'y nagpapagaling. Aking nararamdaman sa pagmumotor. Lolokohin ko nga ito mamaya. Sabihin ko, parang wala kayo kasamang pilay Aray ko. La Brad, nadapit na ako Brad. La Brad, dyan ako sa likod mo Brad. La Brad. Lugi. Wala atang motor kung mag-api. Yan ang disadvantage scooter sa mga fully manual motorcycle. Kaya nilang timplahin ang kanilang torque compared sa scooter na magpipick up pa ng power kapag pupuntang uphill. Uy, ang ganda ni Mayon! Ang ganda ni Mayon! Oh, solid! Tangina, buti nagpakita! Pa-picture muna ako, Brad! Picturean ko lang. Ano, akit tayo? Parang wala kayong kasamang pilay Pero solid. Siyempre di natin sasabayan yung mga mga naging endurance na yan. Nakakamiss mag-endurance. Sali tayo endurance next time. Lalo na ganda ng pace nyo Tara, ang ganda ni Mayon Solid. Nice. Eto na, first time ko magbabanking guys, dito sa Mayon Skyline. Ang ganda ni Mayon, buti nagpapakita. Woo! Solid. Thank you Mayon. Dahil sa first ride ko, nagpakita ka. First ride ko after ng ilang buwan, nagpakita ka. After ng aking nakakatakot na aksidente, nagpakita ka. So yun, hindi mo na magsasalita at enjoyin ko muna tong ganitong feeling guys.
Yeah, dito na kami sa taas, sa Mayon Skyline. Woo! Solid, lakas. Brad, doon ako kala, Leo. Doon ako sa mga namimitek. Kayo ba? Ano na? Oo nga, nandun sa baba eh. Oo, doon tayo. Tara. Solid eh. Lakas. Doon kami sa tatambay sa mga naka-Uragon Pitikeros. Makikitambay muna kami sa mga namimitik, guys. Uragon Pitikeros. Sir, good morning po. Bye boss, shout out boss. Kayo po ba si Sir Leo? Hindi po boss. Hindi po ba? Kala po kayo po si Sir Leo. Kilala daw po yun eh. Sikat daw po yun eh. Nakilala mo ko? Hindi. Gago. Tayo dito pa kayo sa initan? Walang iya. Sila Ronin nandyan. Sir, kayo po ba si Saitama? Hindi po ba kayo si Saitama? Aray ko, sakit. Hindi ako kailan. Ay, Brad. Ay, sige sila. Masakit. Masakit pa. Dahan-dahan lang, Brad. Thank you. Medyo okay naman na. Buti nga eh. Labas na yung buto dito. Teka, ipapark ko lang din. Doon ko muna ipapark. Sige, tara. Thank you. Doon muna ako sa taas. Masakit. Masakit sa kamay. Kaya nga eh. Masakit siya. So yun, tatambay muna kami dito, guys. Miss kita, Brad. Na. Na-miss kita. Ikaw may kasalanan kung ba't ako na-semplang eh. Tinest ride mo eh. Tinest ride mo yung CB150X. Ayun na, solid. Ay, masakit pa. Nakabahan ako. First time gagamit ng ng sports bike after 5 months ng accident. Aray ko. Tetesting ko lang, Brad, kung kamusta. Kung kaya ko ba. Okay, so far parang ganun pa rin. Wala naman masakit sa kamay kung tutusin. Kasi first time ko lang din ulit gumamit ng sports bike after ng aking accident. And so far okay naman siya. Ang tinatantya ko rin kasi yung bigat, kung kaya ba ng kamay ko. Good thing kaya naman. Nice. Ayos, kaya. Kaya ko siyang dalhin. Although medyo may sakit lang siya sa may dulo ng aking kamay. Dito sa kasi may buto ba dyan na parang naka-misalign, parang ganun. So, katagalan siguro sasakit siya. Kasi sa Aerox na kung tutusin, ang position ng kanyang handlebar is mataas. Whereas ito, medyo aggressive tayo. Kaya parang may konting sakit dito sa aking buto. Kasi nga parang siya, nakalabas siya, parang ganun. Try nga natin i-cornering to. I-banking natin. Woo! Di na ako sa sports bike pag nililin ko. Parang feeling ko nabababa ko agad siya or nalinin ko agad siya.
Woo! Nakakamiss mag sports bike. Pwede na? Nung una masakit siya. Pero katagalan nawala. Tinatadya ko kasi bigat. Akala ko since medyo aggressive siya, akala ko sasakit to. So far di naman. Una lang. Solid Brad, salamat. Ayos, na-feel ko ulit. Meron pa rin. Nung una natakot ako. Kinakabahan ako. May pulso pa rin. Pero katagalan nawala rin. Iba talaga pag-passion mo pag mamotor. Solid. So yun, mapahinga lang ako. Nanonood kami ng mga nag-ano dito, nagra-ride dito. So since po wala na masyado nagra-ride guys, testing naman natin tong motor ni Sherwin, Sniper 155 ABS version. Minsan ko na rin kasi na-test ride yung Sniper, pero yung version 1 pa. Ang ganda talaga ng counter steering ng mga Yamaha. Naglilin lang yung bike ko. Tapos mahatak lang din. Ang gaan na ito. Hindi ko lang alam kung anong pinagbago niya sa Sniper na version 1 maliban sa fairings, kasi etong visor parang mas pinatalas nila, mas pinatulis. And then dito rin yung parang side fairings dito, pinatulis din compare sa version 1. Pero engine wise, wala, halos walang pinagbago compare sa bagong Sniper. Pero yung handling, power, tsaka response na itong Sniper, sarap. Medyo may kalambutan na yung suspension. Dulas din ng gulong. Ay, ng upuan. Binyagan. Mayad. Yun nga sinasabi ko, kaya mas better na naka-rear set na to. Kasi nga nasayad etong foot ng stock na Sniper kapag tina-counter steer or nililin mo. Kaya much better talaga kung naka-rear set na to. Tingnan natin yung sayad kung nasang part. Ayan. Tumasayal talaga tong na to. Pero buti nga na naman, nabebenta man yan. Ayan, and parang nakadesign din naman talaga siya na sumayad kasi patulis yung kanyang dulo. Ayan. Patulis yung dulo niya. Kaya parang design siya for scratch. Pero nakasumatak, grabe. Lalo na pag pumalo na yung BBA. Madulas lang talaga yung madulas lang talaga yung upuan. Eto na, pababa na kami. Nusundan nila ako. Ako naman ang spearhead.
Solid ng downhill kaso sakit sa kamay. Lalo na pa nag-hard brake ako. Kasi napapersa ko yung daliri ko. Pero okay na rin, importante. Yun nga, nakaka-mag-ride. Pero yun, hindi ko pa kaya mag-adrenaline ride kumbaga. Ang pacing ko ngayon is for chill ride lang. Yung wala masyadong hard brake, yung tamang braking lang, ganyan. Kasi nga, sakit din sa kamay ko. And then yung motor ko rin naman, medyo mahina yung brake niya para sa akin. Ito naman, pumunta kami sa may Ginubatan. Papabalik kami ng Ginubatan para kumain. Kasi nakakagutom din yung biyahe na yan. Diretso kayo? Okay, sige, dyan na tayo dadaan. Longpas na kayo. Doon tapat yung dadaan eh. Doon na diretso. Ano punta yan? Hindi tumitingin na side mirror si Sherwin. Nagdire-diretso. Samantalang dito lang naman ang dadaanan namin. Natuwa siguro sa pacing nila. Ako, tanggap ko na. Hanggang doon lang yung pace ko. Natatakot din ako i-risk. Mamaya, ma-aksidente na naman tayo eh. Alam mo yun, yung parang confident naman ako sa pagra-ride ko. Pero syempre, better safe than sorry. Kasi nga, nangyari na sa akin yan dati. Na sa sobrang confident ko sa pagra-ride, ayan, tinan nyo nangyari. Na-aksidente ako. Kaya ngayon okay lang na, maunahan ako ng mga tao, maiwan na nila ako, etc. etc. Okay lang. Sa akin, importante safe. And tulad nito, hindi ko kabisado yung lugar, hindi ko kabisado yung kalsada. Unpredictable yung mga makakasabay. So, tapos na ako sa stage ng pabilisan, kumbaga. Tapos na ako sa stage na maapektuhan yung ego ko pag may nauna sa akin. Tapos na rin ako sa stage na manghihinayang ako or madidisappoint ako pag hindi makahabol. Tapos na ako dun. Tulad ni Sir Franklin, nauna siya sa akin. Hindi ko na hinahabol, hindi na ako sumasabay. Kasi nga, kahit na anong pilit ko, hindi na rin kaya naman ng motor na to. Same time, delikado rin, mamaya mapano pa ako, diba? So okay na yung ganito, kahit di ako makasabay, importante safe. At ang isa pang factor, syempre itong ating kamay, masakit na. Masakit na siya in a way na parang pagod na, kumbaga. Parang ganun, may ngawit na, may hapdi na. Kaya ayoko rin na, isagad pa, kumbaga. So yun, tapos na nga pala kayo kumain. And hindi na ako nakapag-vlog. Pero iniwan ko na sila doon, yung mga kasama natin. Yan sila Sherwin, sila Franklin, sila Dolph, sila Yetski, sila Sir Jay. At eto, pupunta naman ako ng Legazpi para bumili ng pasalubong para kay Casey. Legazpi pa kasi yung bread talk na pagbibilhan ko. Kaya kahit na medyo malayo, okay lang. Importante, susulitin ko na tong mga panahon na to. Maganda ang panahon, nakapagmotor na ako. Usually talaga kapag after ride, umuwi na ako ng bahay para magpahinga. Pero this time, halos 5 buwan din ako hindi nakagamit ng motorcycle, nakapag-ride ganyan. Susulitin ko na. Kasi nga, sobrang na-miss ko tong mag-ride. Kahit na masakit na ang aking kamay. Or to be specific, itong aking daliri. Ang maganda rin kasi dito sa Bicol, hindi ka tatama rin bumiyahe. Kasi madalas nang dadaanan mong kalsada, maluwag. Kung ikukumpara natin sa Metro Manila, simpleng pagpunta lang sa mall, parang puro traffic na aabutin mo. Lalo na ngayon linggo. Kaya ito, sinusulit ko yung ganitong pagkakataon. Kasi sobrang na-miss ko talaga to.